Balik na naman kami sa routine dito. Ang sa Israel, dumaan na aeroplano. Tingnan talaga siya hanggang doon yung ilaw ng aeroplano. Ito na naman. Ay nako, balik homeless ulit. Eh yung yan lang kami nakatira. Ano ba yun? Pasaway naman to eh. Pasaway naman to eh. Pati mga aso dito, excited pa sila pag dito matulog kayo doon sa loob. Yung mga aso na to, alam na nila kung ano, ang ganitong gabi ang ginagawa namin na matutulog kami sa labas. Kasi di kami nakatulog nito noong kailan ba? Dito yung anak ng amo namin. Pero noong Martes ng gabi, no? Martes o Lunes. Ano ngayon? Huwebes? Huwebes ngayon. Huwebes, Miyerkules. Martes. Martes ng gabi dito natulog ang amo namin, anak ng amo namin. Tapos yung hindi pero nung nakaraang linggo, nung huli kong yung vlog ko rin na ano, straight yun. Dito kami natulog talaga. Pero nung Martes ng gabi, sa bahay kami natulog sa loob. Grabe. Ang init talaga. Doon kami sa may, hindi kami sa kama natulog. Doon sa kwarto. Doon kami sa may sala. Sus, ang init. Bukas ang pinto. Talaga as in bukas. Walang harang talaga na ano, hinarang namin doon. Silya. Yung mga aso, labas-pasok. Hindi kami komportable na tulog. As in, walang tulog kami masyado. Hindi kagaya dito, pag dito kami natulog na ano, na okay naman dito kasi di talaga tuloy-tuloy ang tulog pag nandito sa labas kasi iba pa rin pag nasa loob ka ng ano ng bahay. Kaya lang, magtiis ka sa loob ng bahay, electric fan ang nagpapalamig doon, ang buga ng electric fan sobrang init. Kaya sabi ko, at least man lang dito sa labas. Ito, pag nakapa ko yung mga dito, yung mga sapin nitong kama, ito. Medyo ano, kama, tulugan, medyo malamig. Tapos medyo ano, ayan, sumasayaw-sayaw yung hangin. Palmera. Kumot pa tayo dito. Talokbong pa, kumot. Bago ko lumabas, ayan o, yung temperature sa kwarto namin mismo, ayan o, 31 grado. Tapos anong oras na? Alas 10:19 ng gabi, mag alas 10:20 ng gabi na. Ganyan ang temperature sa loob ng bahay. Ina-expect na namin na ganitong semana na to mag-ulan-ulan na. Kaya lang wala. Hindi pa rin nagparamdam ang ulan. Kanina nakita ko yung ano dito banda. Mga ulap-ulap na kulay itim. Natutuwa na ano. Nakakita ng ganun. Nung pagdating natin dito galing Pilipinas, umulan ng isang beses, no? Isang beses lang. Tsaka Lamig yun. Lamig, akala ko nga tuloy-tuloy yun eh. Sabi ko, nako, ang summer. Ang summer yata ng mga ano dito, mga tao. Mukha yata hindi nila ma-enjoy kasi ano, malamig. Kasi pagdating namin dito, nag-temperature sila ng ano eh. Nag-temperature kami dito ng 25 grado. 25, 26, ganyan. Tapos tumaas ng 28. Etong ano na, bago mag-August, doon na ano, tumaas ang temperature. Na umabot na talaga ng 35, 38. Dito na nga sila naghapunan. Dito yung bili ko na ubos mira yung ano eh. Hindi. Yung Ano? apla kasi bibig ko. Green salad. Kay pasta? Salad. Pati mga aso kahit nasa loob ng bahay, pag doon kami natulog sa loob ng bahay, di rin sila masyadong komportable kasi lipat na lipat magharap ng malamig. Sasandal sa pader, susuot sa ilalim ng kama. Ano to si Israel? Si Bruno. Si Bruno, lalabas. Tapos papasok sa banyo doon sa didikit sa mga tiles na medyo malamig. Di nila alam. Tapos papasok palabas dito sa may pasilyo kasi siguro hinanap lang nila yung lamig. Pag dito sa labas, kami, alam na nila, ayan si Israel, naka-plaster na talaga. Ayan si Bruno doon. Ayan si Israel na mukhang feel talaga niya matulog na siya dito. Hindi makita mata mo, no? Ay, nako, kita ang mata mo, no? Ayan, kita ang mata mo, kita eh.
kuro ayaw talaga matulog yun dito, no? Hindi yan kuro. Tapos si Bruno, yung mga pangkalso namin na ano, ginawa kong pangkalso ng ano, sungay ng usa sa mga pinto namin para di ano pili pa rin ng hangin ng pinto. Ayan, kinukuha niya, hindi niya ano yan, hindi talaga niya lubayan pag hindi talaga dadalhin sa lahat sila sa labas yan. Amoy ano? Suka, no? Suka. Salad. Tapos ayan na yun, medyo sayo-sayo naman yung Palmyra. Ayan yung o yan, sarap. Humangin, no? Lakas yun, ah. Biglang umihip ang hangin. Okay. Humangin nga. Wala na. Sarap. Parang humampas bigla yung hangin, eh. Parang galing dito, sa likuran natin. La. Galing sa likuran. Ano kaya Israel yun? Ha? Ano kaya Israel yun? Galing sa likuran. Nako, Israel. Anong mayroon? Kiramdam din siya. Anong mayroon, Israel? Galing sa likuran yung ano, ha? Kita, narinig mo? Ha? Narinig mo yung ano? Galing sa likuran natin, oh. Wala ka naman pakialam, eh. Wala ka pakialam. Gusto ko bukas iga ako nito. Gusto ko bukas, ayun, humangin. Gusto ko bukas ano, paggising ko i-vlog ko, ha. Kaninang umaga lumipat kami ni Maray. Nagising kami alas 4 pasado. Maaga ako nagsimula kanina sa trabaho, alas 5:30 talaga ako nag-start ako. Doon na naman ako sa mga aso na destino kanina kasi kahapon tsaka kanina. Kasi yung nag-alaga doon, yung biyanan na naman niya, nagpahinga, biyanan ng babae. Bigla na lang nag-message kahapon ng umaga na pwede ba daw ako sa ano, ano niya doon, makisuyo na mag-alaga na naman. So yun sa mga video ko, di pumunta ko kahapon. Biglaan, yung nag-message pala sa akin mag-alas 6 ng umaga. Tapos kanina maaga rin, agahan ko to bukas. Yun pala pumasok na agad. Iba kasi sila dito pag na pag na ganyan na may namatayan. Hindi kagaya ba sa atin na parang magluksa talaga ng matagal. Dito agad-agad pumasok. Sabi biyanan niya yun, yung namatay. Kaya kanina maaga ko alas 5:30 nga, doon talaga ako sa mga aso na. Buti doon may mailaw. Natapos ako alas 8 pasado, mga alas 8:10 siguro. Tapos na lahat ako doon. Bumalik na ako dito. Tapos naglinis ng pick up ng amo. Dumaan siya, nagtanong siya kung ano daw. Tumawag daw siya sa radyo na nandun daw siya, sinagutin mo rin na sa mga asuhan ako. Huwag ka na lang pumunta doon, sabi ko, kasi na doon. Sabi ko sa'yo, di pumuntahan mo, basta okay na yun doon. Naka-prepare na lahat yung mga tuta, nakainom na ng gatas sa mga mga feeds nila, binigyan ko na rin. Binigyan mo na lahat. Binigyan ko na lahat yun. Pwede lang sa mga malalaki kasi hindi yun hindi pa ngayon ang magbigay ng feeds nila. Kasi kahapon nagbigay ako, ngayon hindi. Kaya yung alternate kasi ang pagbibigay ng pagkain ng aso. Inaawa ko doon sa ibang aso kasi wala na talagang, kahit na isang butil na, wala nang feeds. Din, no? Oo, ubos talaga. Samantalang ako magbigay sa kanila, yung sabi ng sa akin, isang kalahating pala lang. Nakita ko yung mga aso ang lalaki ng katawan. Hindi isang pala, kalahating pala ang nilalagay ko, isang pala. Sus, kanina, yung iba. Wala, kawawa talaga pag ganyan. Wala talaga. Kung siguro hindi po pwede talaga pag bigyan ko talaga. Wala, di ko na talaga binigyan kasi rin siya na bakit si Edgar binibigyan na may instruction. Ayun, malapit na rin ang niya. Saka kawawa din pag tataba sila tapos na sila, isunod Hingal. September na.
October kasi umpisa na yung hunting. Dapat yung mga aso na yan, ano na yan, i-diet pa rin nila yan eh. Di nila yan Pakainin mo siya doon. oo, di yan. I-diet nila yan. Kasi kawawa kasi yung mga aso pag ganyan, ginagamit nila yung pang-hunting, yung pang talaga, panghabol na mga pang-hunting kasi halhal yan. Di yan pwede sa mga ganito sa Israel, katawan ni Israel, di yan pwede. Kasi may yan baka magkaroon sila ng heart attack. Kasi makapo sa hininga. Hindi pwede sa Israel doon. Hindi pwede na mataba ang Kaya pagdating na sila ng ganyang mag-hunting na, nasa kondisyon yung aso na medyo slim yung katawan, saka diet talaga nila sa pagkain. Kaya kanina tininan ko yung akala na siguro nila magbigay na ako ng feeds pag akyat ko kasi nagbigay ako ng gata sa mga tuta. Ay nako, yung iba papasok sa butas nila doon sa may tulugan nila. Tapos para ituro, dito. Sabi ko bukas pa kayo. Pero yung mga yung mga may mga anak, yun ang binigyan ko. Yung mga tuta. Tapos pinainom ko yung gatas din yung kahit yung nanay. Kung bakit di ko maintindihan yung diskarte nila dito kasi yung gatas sa mga tuta lang diretso, dapat pakasama nanay. Ibukod yung mga nanay na dapat kasi yung kulungan ng aso doon, dapat mayroon talaga yung naka-segregate na pwesto ba na na may mga tuta. Doon lang sila. Gastusan kasi sa kanila na naman mga aso yan eh. Tapos pati nanay iinom ng gatas. Hindi yung mga tuta lang. Kasi yung nanay magpadede pa rin yun sa tuta. Kaya lang, sa amin na, yan dati pa yan eh. Bantayan muna para hanggat mabusog yung tuta, mabundat yung katawan, tsaka muna iwanan. Kanina, ang bilis na mabundat din nila eh. Kasi para nauhaw. Kaya bukas, din ako muna pupunta doon. Kasi sabi niya, bukas, Edgar, ka na muna pupunta doon kasi dito na ako eh. Dito ako eh. Ngayon, dito naman ako. Tinawagan nga kita kanina. Ngayon, nasa Pereira ka nga daw. Alam naman nila dito na maaga talaga ako pag ganitong summer na tatrabaho kasi ako mas gusto ko yung maaga akong babangon kaysa bangon ako ng umpisa talaga ako ng alas 8 dito tapos hanggang alas 2. Hindi ko naman din mabuo yung oras na yun na 8 to 2. Tapos ang init, paano ko mabuo oras na yan? Alas 10 pa nga, alas 10:30. Reklamo na ko sa init. Gusto na ko sa bahay na. Kaya sabi ko mas gusto ko yung naka-prepare pa ako sa ganitong umagang-umaga kaysa mag-umpisa ko ng alas 8. Total pag hapon, makapahinga naman din ng konti. Pwede pag matulog, makatulog naman ako ng konti, mga 1 oras. Kaya ito dito, pag sa kwarto kami matulog ngayon, hindi kayo masyadong makapahinga. Buong gabi kasi ang init, electric fan, sakit sa katawan. Alam mo na, may edad na rin tayo. Hindi naman natin yun kagaya dati na, electric fan, sige electric fan. Iba na ngayon, no? Mga ganitong may edad na kasi hindi natin pwede, yung electric fan lagi yung katawan natin. Kaya ito, higa ulit tayo dito sa Bermuda ulit. Hindi Bermuda hotel ha. Bermuda dito sa ang nga lang dito, ang dito maganda kasi wala nga mga loko-loko. Balik-balik nga istorya, wala mga loko-loko dito. Kung paano kung nasa probinsya ka, kahit pa sa probinsya, di ka makatulog sa labas kagad dito. Pustahan pa, di ka makatulog ha. Ay ko. Kaya pala kung kasi nalaglag pa yung unan ko para akong katiwarik. Sa probinsya, naranasan ko yung maliit pa ako dati nung uso-uso dati mga NPA dati. Bakwit kami. Bakit? Yung mga NPA dati, aakyat na yun sa mga bahay. Maliit pa ako. Takot naman yun. Aakyat nga lang yung mga bahay. Bakwit kami, doon kami natulog sa may basak namin. Doon sa may doon kami sa may ilalim ng may ginawang si tatay doon dati na parang
tawag niya naman parang dayami ba, ang mga ano ng palay. Doon kami, parang mga tawag yan, mga bahay bang susuot ka lang sa ilalim. Doon kami natulog. Ito ngayon, ito na naman. Bakwit na naman kami. Ito yung pinakaano namin. Ang hirap lang nga pag itong sitwasyon kasi pagka umaga, pagising, hala, hakot nito. Bakwit-bakwit sa mga gamit. Kaya gusto ko sa loob na lang talaga ng bahay para wala ka na internet. Pag bangon mo, ligpit na lang yung kamay, ayusin. Hindi kagaya nito, doble trabaho. Ligpit mo dito, ipasok to mga yung sabay kay Miray, kama yang tulugan niya. Ayusin mo yung kama doon. Si Miray matulog pa yan. Eh ako kasi pag ano ko na, sabi ko, ano bang ano ko nito, matutulog pa ako tapos pagdating ng mga alas 6:30, wala 7, magtrabaho din na, itrabaho ko na lang. Eh bukas di ko alam kung anong magdilig ako bukas doon sa labas. Di ko alam kung may tubig din. Yun yung problema dito kasi wala namang tubig pagdating itong summer. Yung hirap nga ito pag summer dito. Tulugan namin. Pag tag-init, walang tubig. Yung tulugan namin ito, bakwit-bakwit kami. Ito, bakwit ulit. At least dito, bakwit kami dito lang sa labas ng, dito lang sa loob ng compound. Hindi kami bakwit na na kami makatulog. Ano si Kelly, naghanap ng, kahapon, pumunta siya ng city, naghanap siya ng tent. Eh, yung tent niya, na nakita, sinend sa akin, sabi ko, pang ilang tao yan? Sabi niya, isa lang yata. Pwede yan, pwede. Kasi, paano to? Ito mga to. Dalawa pa kayo minimiray. Tapos may dalawang aso. Kung hindi yan pwede kasi may mga aso. Imagine. Na ganito kalaki yan pag ano. Ay, ganun to pag tent, gani kasi sarado. Init pa rin. Hindi, mayroon siyang may tent na parang may muskit eh. May screen. Meron. Nakita ko sa ano eh. Depende nga saan. Depende sa modelo. Tapos, sabi ni Kelly, ayun nga lang. Kuya, imagine ganito. Bibili ka ng tent, mga ganyan. Isipin mo na rin may mga aso ka. Kasi sasama talaga. Tingnan mo naman yan. Oo. Sasama talaga. Di yung, paano pag tent na kami lang ni Miray magkasya dalawa, giba. Kasi ito si Israel, si Bruno, okay lang kasi sa labas. Pero, Pwede yan si Bruno, papasok din yan pag ano. Pero si Israel, di pwede ito maiwan kasi di talaga ito matulog pag sa Bermuda. Di talaga ito si Israel. Sa walang sapin, di talaga pwede. Di ko nga ito alam nung nagbakasyon kami yung nilagay ko ng tulugan doon kasi nilagay ko sila ng tulugan. Hindi ko alam kung saan talaga natutulog. Doon talaga siguro to. Kasi dito sanay natulog na na sa siminto talaga na na walang sapin. Dito siya sanay. Social tong aso na to. Ito na, sige bukas kita tayo ng umaga. Anong oras kayo? Hindi naman ako rin ng sobrang aga bukas. Kagaya kanina, alas 5 ako nag-umalis ako dito kanina. Alas 5 pasado. Mga alas 5:10 yata ako umalis dito kanina. Yung mga aso gustong sumama. Kung hindi kayo pwedeng sasama sa akin. Parang sama ng mga mukha nila. Hindi nga lang ako kanina nagbukas sa mga manok. Ikaw rin lang bukas Miray mamaya kasi sobrang aga, alas 5. Tulog pa yung mga manok tapos buksan ko na. Okay, mamaya ma-strikean sila ng diyan. Suro. Aga-aga pa, kudi na. Siya nang nagbukas kanina siguro mga bago mag alas 8 binuksan niya. Yung ko lang, ginawa ko dito yung lagay ko yung robot. Yun lang. Tapos umalis na ako, nagpaandar ng motor, pumunta na ako sa mga kulungan ng mga aso. Di ko alam kung babalik ako sunod linggo doon. Sana makabalik ako doon para mag-vlog ulit ako. Okay, bukas na tayong magkita ulit. Madaling araw pala. Madaling araw dito. Nakita si Israel na kaya nakita niya. Kanina pa. Ito na si Bruno. Umaga na, alas 5 na ng umaga. Tapos, lumilat ako yung buwan, Tapos yung mga kunti-kunting ulap. Ganito pag umaga, pag
Lipat na naman kami ngayon. Ay, buwan oh. Ganda yun ah. Ganda sa ano. Kunting ulap. Ganyan pag dilat ng mata. Kaya mga ano. Dilatan. Wala masyadong bituin kasi ano. Sa buwan. May ilaw. Lumiray. Lipat tayo. Ay nako. Ito na naman. Maghakot na naman kami nito. Ay. Lamig. Malamig nga. Okay. Ito yung nagdala kami. Flashlight ito. Mawalang ilaw. Ayan na naman siya. Saan ang magligpitan dyan? Si Bruno. Kung kailan ano yan. Bulak. Kung kailan na babangon kami. Yan siya. Papalit sa pwesto. Ligpit mo na kami. Ano yung gawa mo dyan, Rail? Ayan, hassle pag tulog dito sa malabas kasi. Ligpit na naman to. Kaya ito. Papatong ka na naman. Para kami nitong ano, nagtitinda. Pagdating ng ano, baliktad kami tinda dito. Gabi. Ano to, night market. Yati na to. Balik ko to doon sa may dami to na ano, swimming pool. Hey, huwag ka harang. Ito yung trabaho namin pag umaga. Lipat. Tapos sana lalamig na ngayon. Medyo malamig yan. May kalamigan ngayon. Sana mamayang gabi din na kami maano. Ito yung flashlight ko. Hindi kami mag laptop, di kami mag backwit mamayang gabi. Sungay ng ano. Ay, ano na. Naligpit na namin yung tinulugan namin. Wala na dyan. Ito na. Ito buhay nga. Kaming ito buhay yung bakwit. Miray, nag-sit up na naman dito sa kama. Yan ang trabaho namin dito. Sana kami ang gabi di natin matulog dyan. Hindi naman tayo katulog talaga dito masyado pag ano. Sarap ang tulog ko dun. Adios na tayo. Adios. Morning. Adios.